Ang ika-36 na aklat ng Lumang Tipan at kasunod ng Habakuk ay ang aklat ni Zephanias. Isa rin ito sa mga minor prophets. Ang aklat na ito ay pangunahing naglalaman ng mga mensahe ng araw ng Panginoon. Isang panahon ng paghuhukom sa kasamaan ng Juda at ng mga bansang nakapaligid dito. Gayunpaman, sa kabila ng babala ng paghuhukom, nagtatapos din ito sa isang mensahe ng pag-asa, pagpapanumbalik at kagalakan para sa mga tapat na mananampalataya. Muli, binabati kita ng magandang gabi, aking kaibigan. Ngayon ang ating kwento ay tungkol sa isang propeta ng Diyos na nagngangalang Zephanias. Nabuhay siya sa isang panahon kung kailan maraming tao ang lumayo sa Diyos at laganap ang idolatriya. Ang ibig sabihin nito ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kasamaan. Nagbigay si Zephanias ng isang malakas na babala tungkol sa araw ng Panginoon. Isang panahon kung saan haharapin ng lahat ang bunga ng kanilang mga ginawa. Ngunit hindi lang ito tungkol sa babala. Ito rin ay kwento tungkol sa pag-asa, pagpapatawad ng Diyos, at ang kagalakan na naghihintay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Minsan, aking kaibigan, nakikita natin ang mga taong gumagawa ng masama at pakiramdam natin ay walang magbabago. Ngunit ang kwento ni Zephanias ay nagpapaalala sa atin na nakikita ng Diyos ang lahat. May panahon para sa paghuhukom sa kasamaan, ngunit higit sa lahat, ang Diyos ay puno ng pagmamahal at handang magpatawad. Ipinapakita rin ito na kahit sa pinakamadalim na panahon, mayroon pa ring pag-asa at kagalakan para sa mga nagbabalik loob sa Kanya. Mahalaga ang pagpili na sumunod sa Diyos dahil doon natin makikita ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ang aklat ni Zephanias ay isinulat sa panahon ng paghahari ni Haring Josias sa Juda. Ito ay panahon ng malaking pangangailangan para sa reforma dahil sa laganap na idolatriya at katiwalian. Nagsimula si Zephanias sa isang matinding babala tungkol sa araw ng Panginoon. Inilarawan niya ito bilang isang araw ng galit, kaguluhan at kapamakan. Ito ay darating hindi lamang sa Juda, kundi pati na rin sa mga bansang nakapaligid dito na gumagawa ng kasamaan. Malapit na ang malaking araw ng Panginoon, malapit na at nagmamadali ng totoo. Maging ang tinig ng araw ng Panginoon, dooy matinding hihikbi ang makapangyarihang tao. Ang araw na iyon ay isang araw ng galit, isang araw ng kaguluhan at pagdurusa, isang araw ng kapahamakan at kalungkutan, isang araw ng kadiliman at kapanglawan, isang araw ng mga ulap at makapal na dilim. Zephanias 1:14-15. Ipinapakita nito kung gaano seryoso ang Diyos sa kasamaan at kung gaano siya kasakit sa mga kasalanan ng kanyang bayan. Tinukay ni Zephanias ang tiyak na kasamaan na makikita niya tulad ng pagsamba sa ibang Diyos at pagiging mapagmataas. Aking pupuksain ang nalalabi kay Baal mula sa lugar na ito at ang pangalan ng mga kemarim kasama ang mga saserdote at ang mga sumasamba sa hukbo ng langit sa mga bubong ng bahay at ang mga sumasamba at nanunumpa sa Panginoon at nanunumpa rin sa Malcham. Zephanias 1:4-5. Ngunit sa kabila ng madilim na babala ng paghuhukom, nagbigay din si Zephanias ng isang mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik. Ipinangako niya na magkakaroon ng isang natira o nalalabi na mananampalataya na ililigtas ng Diyos. Sila ang mga magiging mapagpakumbaba at magtitiwala sa Panginoon. Hahanapin niyo ang Panginoon, lahat kayong mapagpakumbaba sa lupa na gumawa ng kanyang paghukom.
Hanapin ninyo ang katwiran. Hanapin ninyo ang kapakumbabaan. Marahil kayo ay magtatago sa araw ng galit ng Panginoon. Zephanias 2:3. At narito ang pinakamamahal na bahagi ng kanyang aklat na naglalarawan sa kagalakan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang makapangyarihan na magliligtas. Siya ay magagalak sa iyo ng may kagalakan. Siya ay mananahimik sa kanyang pag-ibig. Siya ay magagalak sa iyo ng may pag-awit. Zephanias 3:17. Isipin mo, aking kaibigan, ang Diyos mismo ay nagagalak at umaawit sa tuwa dahil sa kanyang bayan. Ipinapakita nito ang kanyang malalim na pag-ibig at kagustuhang magpatawad at magpanumbalik. Nagtatapos ang aklat ni Zephanias sa isang pangako ng pagpapanumbalik at pagtitipon ng kanyang bayan na magdadala ng luwalhati at kagalakan sa buong mundo. Sa panahong iyon ay dadalhin kita, maging sa panahong iyon ay titipunin kita, sapagkat gagawin kitang isang pangalan at isang kapurihan sa gitna ng lahat ng tao sa lupa kapag ibinalik ko ang inyong pagkabihag sa harap ng inyong mga mata, sabi ng Panginoon. Zephanias 3:20. Ito ay isang magandang pangako ng isang kinabukasan kung saan ang bayan ng Diyos ay ipapanumbalik at magiging isang pagpapala sa iba. Manalangin tayo. Pero bago yun, aking kaibigan, bago tayo manalangin, humiga ka muna, mag-relax ka, at ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo at intindihin mo ang mga mahalagang aral mula kay Zephanias. Kung hindi mo masyadong naintindihan, ulitin mo ang pakikinig dito. May sobrang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos at saka ang pag-asa sa kanyang pagpapatawad at ang kagalakan na ibinibigay niya sa mga nagtitiwala sa kanya. Huwag natin itong kalimutan. So ngayon tayo magdasal. Samahan niyo ako. Salamat po, Panginoong Diyos, sa aklat na si Zephanias na nagpapaalala sa amin ng iyong katarungan at pag-ibig. Salamat po na may pag-asa at kagalakan kami sa iyo kahit po sa gitna ng mga pagsubok na nararanasan namin. Tulungan niyo po kami na laging maging mapagpakumbaba at magtiwala sa iyo kahit anumang oras upang maranasan namin ang iyong kagalakan sa aming buhay. Ngayon pong gabi ay bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na pagtulog. Idinadalangin ko po sa inyo ang pag-iingat niyo po sa amin ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Aking kaibigan, matulog ka na ng mahimbing ha. Naway ang kwento ni Zephanias ay magbigay sa iyo ng pag-unawa na ang Diyos ay parehong makatarungan at puno ng pagmamahal. At na siya ay nagagalak sa iyo. Magandang gabi sa iyo at magandang panaginip.